nasa English version yan. NIV o King James, wala problema. And the angel of the Lord spake unto Philip. Philip. Ito po, parang si Philip, sensitive siya sa mga bagay-bagay. And the angel of the Lord spake unto Philip. Ito yung nakipag-usap yung anghel kay Philip. Hindi sinabi dito kung paano siya kinausap ng anghel. Hindi binanggit kung paano ang paraan. Pero alam natin na kung tayo ay kumisan ay nagkakaroon tayo ng vision o kaya panaginip, yun po isa sa mga paraan na kinakausap tayo ng Diyos. Kumisan ginagamit din yung mga ibang tao na bigla na lang may nababanggit sa'yo na gano'n, na pumunta ka sa ganitong bagay, gano'n. Yun ay isa sa mga paraan ng Diyos para ipaalam sa atin yung mga nais iparating ng Diyos. Kaya si Philip po, naging very sensitive siya sa mga bagay niya. Attentive pala. Sensitive. Very attentive siya sa mga ganong bagay. Kaya dapat magaya din natin si Philip na maging attentive tayo sa mga visions natin o kaya sa mga panaginip natin o kaya sa mga nasa paligid natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Tapos sumunod doon, go! Sabi niya, pag maging attentive tayo, dapat sumunod, obey. Kung sinabi kasi dito ng anghel, go. Alam nyo, wala man lang sinabi dito na dahilan kung bakit aalis si Juan eh. Kung bakit, sabi doon, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Pinapunta siya sa lugar na disyerto. Ibig sabihin, pinapunta siya sa lugar na malayo, pinapapunta. Pero, hindi sinabi kung anong dahilan. Makikita natin dyan, yung sumunod na verse. Yan ay in he arose and went. Hindi siya nagtanong na kumisan sa atin kasi pag pinapupunta sa atin, may pinapupuntahan sa atin, nagtatanong pa tayo, bakit ako pupunta ron? Anong gagawin ko doon? Sinabi dito, sa disyerto siya pupunta. Bakit ka pupunta sa malayong lugar na yun? Tulad nitong lugar natin ngayon, buti na lang nakinig si Pastor. Kung hindi nakinig, hindi tayo nakapunta dito. Kung sinabi ni Pastor, bakit ako pupunta sa Mayabubu? Napakalayo nun. Kaya, napaganda po yung maging attentive tayo sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin at sumunod. Yun po ang isa sa mga kanon. Yun po, sumunod ng walang, may tawag doon eh, yung sumunod kang walang pag-alinlangan o hindi yung sumunod ka lang. Yung wala basta ganyan, sumunod lang. Hindi niya alam kung bakit siya pinapapunta, hindi niya sa lugar na yon, hindi niya alam kung bakit siya pinapapunta sa disyerto na yon, sa malayong lugar na yon. Pero nandun na siya, sabi doon, and behold, Tagalog na lang. Hindi, gusto ko lang i-pasis kasi doon yung pagsunod niya, samantala, isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia, na ingat, pumunta nga doon si Felipe. Pumunta siya ng basta pumunta lang siya. Pagdating niya doon, nakita niya yung pinuno na to, na kahero ng rena. Ingat yaman ng rena. Tapos, ito pala, gusto ko lang ikwento. Ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Ito pong eunuko na to, alam niyo po ba yung eunuko na sinasabi? Ito po yung mga tagapaglingkod sa mga mayayamang tao noong unang panahon. Pag naglilingkod ka sa mga matatas na tao, sa mga rena, sa mga hari, ang tawag doon, yung eunuch, ang tawag doon. Sila po yung mga kaya tawag sa kanila eunuch, wala silang tawag mo, yung
ang isa sa alam ko sa mga to, pinuputulan sila ng ari para hindi sila makagawa ng masama sa kanilang reyna, gano'n. Yun ang isang sa mga alam ko. Kaya tiwala yung reyna dito sa mga ganito. Ayan po, pero tapat po ito. Ang gusto ko na emphasize dito, nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Ibig sabihin, yung eunuch na yun, sumasamba siya sa, may pananalig din siya. Kaya lang, makikita natin bakit sinabi dun sa sumunod, ikaw natin sa sumunod. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karawahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Tapos sumunod, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay